Sa Senado, dumating ang National Bureau of Investigation o NBI matapos matanggap ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Sa warrant mula sa ICC, itinuturing siyang indirect co-perpetrator para sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs na ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, isang tip din daw ang natanggap ng NBI. Nalulutang ang senador sa sesyon ng Senado. Anytime, pwede naman po natin i-serve yung warrant. May mga several point of entries as coordinated with the Senate Security. Para maisagawa ang planong pag-aresto, nakipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms. What does the majority leader say? Noong mga oras na yon, si Senator Tito Soto pa ang Senate President. Hanggang pasado alas 3 ng hapon, makikita sa CCTV footage ang mabilis na pagtakbo ni De La Rosa sa fire exit ng Senate building. Ang senador nadapa pa habang paakyat sa hagdan habang hinahabol ng mga NBI agent. Nang makapasok sa Senate Session Hall, galit na galit ang senador sa ginawa raw sa kanya ng mga NBI agents. This is the worst government. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan ang NBI. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. May 11, muling sumipot si Senador Bato de la Rosa sa Senado matapos lumiban mula November 2025. Kung bibilangin, sa 58 sessions ng Senado, 31 sessions na hindi nagpakita ang senador. Ang dahilan? Ang pangamba sa kanyang seguridad dahil sa usapin daw ng International Criminal Court o ICC sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang saglit pa, nagsimula na ang sesyon. Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano ang hiling ng 13 senador na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. May I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Villanueva is recognized. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Sunod na pinagbotohan kung sino ang susunod na pinuno ng Senado. Sa botong 13, naupo bilang bagong Senate President si Cayetano, kapalit ni Senator Tito Soto. Isa si De La Rosa sa bumoto kay Cayetano. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President. Matapos ang nangyaring botohan, ipinakita ni bagong Senate President Cayetano sa sesyon ang CCTV footage ng insidente sa pagitan ni De La Rosa at mga NBI agent. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Yung nag-asulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. Sinight in contempt naman ang mga NBI agent na humabol at humarang daw sa senador. Nagtamo naman daw ng sugat sa kaliwang kamay si De La Rosa matapos umano niyang makipambuno sa mga NBI agent. Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Inarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi ipigilan ako eh. Hindi nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Ito yung video, CCTV video na inilabas ng Senado dun sa nangyari dun sa fire exit kung saan makikitang tumatakbo si Senador Bato de la Rosa at kasunod niya yung kanyang mga miyembro ng kanyang staff. Sa puntong ito, makikita pang nadapa yung senador. Ang sabi ng NBI, yung sinasabing sugat sa kamay ni Senator Bato de la Rosa, hindi daw yun nakuha doon sa sinasabi niyang pakikipagbuno niya sa mga ahente ng NBI, kundi nakuha niya matapos madapa sa fire exit.
Paliwanag naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, Nung nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Hindi totoo yung sinabi niya dun sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang sergeant at arms. Magpapakamatay ako kung hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. dahil sa nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Nagpatupad ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa ilang bahagi ng Senate Building para imbestigahan kung sino ang mga sangkot sa nangyari kay De La Rosa. Habang naka-lockdown, ipinakita ni dating Senador Trillanes ang bitbit nilang warrant of arrest mula sa ICC. Matatandaang minsan ang hinamon ni De La Rosa si Trillanes sakaling magkaroon ng warrant of arrest laban sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige, kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Naglabas na rin ng pahayag ang ICC na nagkukumpirma sa warrant of arrest laban kay De La Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder. Ito yung warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court na nag-uutos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa dahil sa crimes against humanity. Kung mapapansin, ang petsa nito ay November 2025 pa. Ayon sa mga eksperto, piniling panatilihing confidential muna ng ICC ang warrant para maiwasan ang posibleng pagtakas, panghihimasok sa investigasyon at paglalagay sa panganib ng mga testigo o ebidensya habang isinasagawa ang proseso. Pero lumipas ang maghapon, bigo silang maaresto ang senador. Sa parehong araw, naghain si Senator De La Rosa ng urgent manifestation bilang tugon sa mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ng ICC. Humiling ang senador ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang pag-aresto sa kanya nang walang pahintulot ang Korte Suprema. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, muling sumiklab ang tensyon sa Senado nang tangkaing harangan ng Senate Security ang pag-alis ng NBI sa Senate Building. Ang instruction na ngayon, huwag na silang palabasin. I-hold sila dahil gusto kay contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If you will be holder, that will in effect parang there's an illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Samantala, habang patuloy ang nangyayaring tensyon, isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa para matiyak daw ang kanyang seguridad. Sa Senado na rin siya nagpalipas ng magdamag. How are you? Okay ako. Ganun, nakatulog na kahit pa paano. Senator De La Rosa. May 13 sa Senado, bandang alas 4 ng hapon, nag-live sa kanyang social media page si Senator De La Rosa. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Nanawagan din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niya akong ipadala sa dahig. Meron akong pananagutan. Panagutan ko doon sa banyan. Sa naging panayam naman ng GMA News kay Senator De La Rosa, ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya nagpakita ng 6 na buwan sa publiko. Because I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC. Kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself. I will not surrender.